Sunod-sunod ang naging magandang balita para sa ating AFP Modernization Program matapos maraming bansa ang nagpahayag ng kanilang pagtulong sa Pilipinas upang mapalakas palalo ang ating hukbong sandatahan at makakuha din ng kontrata sa ating mga proyekto dahil bilyon-bilyon ang ginagastos ng ating bansa para sa mga kagamitang ito. Kabilang na nga dito ang sinasabing i-offer na bagong warships ng bansang Japan upang mas mabantayan pa ang West Philippine Sea at ang nakatakdang pag-transfer ng mga Abukuma-class destroyer escorts na siguradong magpapalakas ng kapabilidad ng ating Philippine Navy. Dagdagan pa ito ng mga paparating na mga Guarani Armored Personnel Carriers na magkasamang ginawa ng Israel at Brazil at ang pagpayag naman ng bansang Belgium sa pagbenta ng kanila ding armas para sa ating bansa na kung saan pinagkakainteresan sa ngayon ng Philippine Army. Mayroon ding pinag-uusapang nasa 29 billion pesos kada taon na military aid mula sa Estados Unidos na kung saan sinasabing gagamitin para sa pag-upgrade ng ating mga kasalukuyang warships tulad na lang ng ating Del Pilar class offshore patrol vessels at mga Rizal class frigates na kung saan inaasahang lalagyan ng mga armas tulad na lang ng Phalanx 20mm close-in weapon system at iba pang mga missile system na gawa ng Amerika. At sa bagong balita na ating nakalap, hindi pa tapos ang tuloy-tuloy na paggalaw sa ating AFP Modernization Program matapos inanunsyong isa ng strategic partner ng Pilipinas ang India matapos ang pagbisita ng ating Pangulo doon at magandang balita ito para sa ating hukbong sandatahan dahil inaasahan din na magkakaroon ng transfer ng armas para sa ating bansa. Kasalukuyang mayroong 3 batteries ng BrahMos anti-ship missile system ang Pilipinas na kung saan nabili sa halagang nasa 18.9 billion pesos at ngayon ay planong dagdagan pa ng 9 na batteries ng BrahMos para sa ating hukbong sandatahan at kapag matuloy nga ito ay magkakaroon ng 36 na missile launchers ang ating bansa. Isipin ninyo kapag nagkaroon ng 36 na anti-ship missile launchers ang Pilipinas, ay protektado na ang ating territorial waters sa dami ng ating missiles at malayo din ang range nito ng nasa 290 kilometers, kaya napakaganda nito kapag may sakatuparan ng planong ito. Maliban sa mga BrahMos, marami pang ibang ino-offer para sa ating bansa tulad na lang ng Akash-1S Medium Range Surface-to-Air Missile System bilang anti-air missile system para sa ating Army na kung saan gagamitin sa pangdepensa laban sa aerial targets tulad na lang ng missiles at aircraft ng kalaban at maprotektahan ang importanteng assets ng ating hukbong sandatahan. May range ang missile system na ito na aabot sa 45 kilometers at inaasahang makikipagkompetensya laban sa Spider missile system ng bansang Israel na gusto din sanang bilhin ng ating army, ngunit nagkakaroon ng malaking delay sa delivery ng armas mula sa Israel na nag-udyok sa ating bansa na maghanap ng ibang supplier. Ang isa pang ino-offer din sa ating bansa ay ang mga ATAGS MGS 155mm self-propelled howitzer na isa sa mga bagong disenyong armas din ng bansang India at sinasabing isa sa pinaka-epektibong artillery sa buong mundo sa presyong abot kaya ng mga bansa katulad na lang ng Pilipinas. Ito ang panapat ng India sa ibang offer din na self-propelled howitzer para sa ating bansa tulad na lang ng Caesar self-propelled howitzers na offer sa atin ng bansang France, ang Dita self-propelled howitzer na offer naman ng Czech Republic at masasabi nating pinaka-advance sa lahat ng offer, at ang Atmos 2000 self-propelled howitzer na offer naman ng Israel at kasalukuyan ding ginagamit ng ating Philippine Army. Bawat isang ATAGS MGS na ino-offer ng India ay may halaga lamang ng nasa $1.74 million o nasa 99 million pesos na 2 hanggang 3 beses na mas mura kumpara sa ibang offer ng ibang bansa at alam naman nating mahilig sa mura ang ating hukbong sandatahan.
Marami pang ibang armas na mga offer para sa ating bansa at pag-uusapan natin ito sa susunod na video.